Hindi man nakapasok ng trabaho si Fatima dahil sa nagkasakit siya, ngunit hindi naman maipaliwanag ang kaligayahang kanyang nararamdaman dahil kasama niya si Hendrix buong araw sa bahay at ito ang nag-aalaga sa kanya. Kaya tuloy na pag-isip-isip niya ang sinabi noon na baklang si Georgia na sweet ang lalaki. Yun din naman ang sinabi ni Doña Rosita noong nabubuhay pa to. Ngayon lang niya nakikita ang magandang katangian ng lalaki. Kaya nagtataka siya kung bakit nagawa ni Jewel na iwan to at ipagpalit sa iba. Napakaswerte ng babaeng mamahalin ni Hendrix dahil napakamaalaga nito. Umabsent pa nga to sa trabaho para lang maalagaan siya. Gayong marami namang makatulong sa bahay. Hindi ni Fatima maiwasang mapatitig dito habang abala to sa kanyang ginagawa sa laptop. At bakit pa naman kasi dito nagtrabaho gayong may work studio naman to? Huwag mo kong titigan at baka magkamali-mali ako dito. Seryosong sabi ni Hendrix. Paano naman nalaman itong nakatitig siya? Gayong hindi naman to nakatingin sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at kunyari nagbisi-bisihan. Kahit wala naman dito ang isip niya. Wala lang. Mas gusto lang niyang titigan ang gwapong mukha ng lalaki. Ngayon lang ni Fatima na pagtantong, kahawig pala to ni Doña Rosita. Mapupungay ang kulay asul nitong mga mata at yung bang malulunod ka kapag nakatitig dito. Matangos ang ilong, well-defined jawline at kissable lips. Napangiti siya sa salitang kissable. Hindi niya alam kung bakit yun ang salitang mailalarawan niya sa mga labi ng lalaki. And speaking of lips, nanunumbalik sa kanyang mga alaalang unang beses na naghalikan sila nung kaarawan ng lola nito. Nasundan pa to ng pangalawa hanggang sa ikinasal sila sa simbahan at ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niya maalala pa yun. Ngunit patuloy pa rin nagsusumiksik sa utak niya ang sandaling ibinigay niya ang kanyang sarili dito. Napabuntong hininga siya dahil bigla siyang nakaramdam ng lungkot. May nangyari nga sa kanilang dalawa ni Hendrix, ngunit wala naman silang relasyon. Hindi naman nagtapat sa kanya ang lalaki kung anong nararamdaman nito para sa kanya. Kaya sa isip niya, ang nangyari sa kanila ay bunga lang ng matinding pangangailangan ng kanilang katawang laman. At ayaw na niyang maulit pa yon at baka mabuntis pa siya nang wala sa panahon. Humiga siya sa kama kasi parang bumibigat ng kanyang mga talukap. Tumaligid siya at ipinikit ng kanyang mga mata. Ngunit bigla niyang narinig ang boses si Madam Romina. Hindi ni Fatima alam na umuwi na pala to galing sa isang business trip sa France. Hindi man lang marunong kumatok ng pintuan na akala nito siya may-ari ng bahay. Nararamdaman niyang nakatingin to sa kanyang direksyon, kaya nagtulog-tulugan na lang siya kasi ayaw naman niya makipagplastikan dito. Hi ma'am, wika ni Hendrix at humalik to sa pisngi ng kanyang ina. Dumiretso ko kanina sa pabrika, pero ang sabi hindi ka raw pumasok at bakit naman Hendrix? Pabagsak na tono ng pagsasalita ni Madam Romina. Hindi lang ako pumasok mami, pero may ginagawa naman ako. Tugon nito saka tumingin sa kama. At bakit naman natutulog na yung babaeng yan? Sa bagay nga naman, mayaman ng asawa. Kaya why not mag-sleeping beauty, diba? Panguuyam na sabi nito. Mami, may sakit po si Fatima, kaya hindi ko na siya pinapasok sa trabaho. Talaga lang ha? May sakit? Or nagsasakit-sakitan lang? Paismid na sabi nito. At kaya hindi ka rin pumasok para mabantayan itong maarte mong asawa? Please, Mami. Masakit sa pandinig ni Fatima ang pagsabihan siya maarte ng ina ni Hendrix. Kung hindi nga lang siya nakapagpigil, papatulan niya talaga to. Buti na lang at hindi na to nagtagal at lumabas na to ng kwarto. Mas lalo pang nakadagdag sa sakit ng ulo niya at kung to lagi ang kanyang makakasama sa bahay, mawawalan taga siya ng respeto dito. At kahit na inapato ni Hendrix, hindi naman siya makakapayag na apak-apakan lang siya nito. Aba, may pinag-aralan yata siya. Hindi alam ni Fatima kung ilang oras siyang nakatulog. Dahil na magising siya, wala na sa kwarto si Hendrix at may nakapatong na serving platter sa bedside table. Meron ding gamot at vitamin sa tabi nito. Saglit siyang tumingin sa kanyang relo at malapit na pala mag-alas 12. Hindi pa naman siya nagugutom, pero kailangan na niyang kumain para makainom siya ng gamot.
Bumangon siya at tumayo. Sinilip ang karugtong ng silid. Baka sakaling naroon ang lalaki at nagpapahinga. Ngunit wala roon. Kaya bumalik na lang siya sa kama, saka binuhat ang serving platter at nilagay sa hita niya. Wala naman siyang ganyang kumain pero kailangan niyang sumubo kahit 3 hanggang 5 subo lang. Pagkatapos niyang kumain, uminom siya ng gamot. Nagbihis siya ng blouse at saglit na nag-ayos ng kanyang sarili. Feeling niya ang baho na niya dahil hindi pa siya nakakaligo kaya nag-spray na lang siya ng pabango sa kanyang katawan at naglagay ng konting pulbo sa pisngi. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang serving platter. Na makababa na siya ng hagdan, iginala niya ang kanyang paningin upang tingnan kung nasa sala si Hendrix. Ngunit wala naman to roon, kaya tumuloy na lang siya sa kusina. "Ma'am, ba't po kayo ang nagdala niyan?" Natatarantang wika ni Aling Remy at tumigil to saglit sa paghuhugas ng pinggan. "Si Hendrix Manang, kumain na po ba?" Tanong niya. Opo ma'am. Kasama po niya si Ma'am G." Napatigil bigla ang katulong. Bigla natigilan si Fatima, kahit hindi man ituloy ni Aling Remy ang sinasabi nito. Ngunit alam naman niyang si Jewel ang tinutukoy nito. Kung gayon, nasa masyan palang ex-girlfriend ni Hendrix? At ano naman ang ginagawa ng babaeng yun dito? Tanong ni Fatima sa kanyang sarili. "Magkasama ho silang kumain, Manang? Nasaan po sila? At anong oras dumating dito ang bisita ni Hendrix?" Sunod-sunod na tanong niya. Bigla na lang kasing kumulo ang dugo niya. Kaya pala hindi niya bumalik sa kwarto ang lalaki dahil may bisita pala to. "Opo ma'am. Kanina po mga 11 ma'am. Kaya dito na lamang siya pinakain ng tanghalian ni sir." Nag-aalanganing tugon nito. "Nasa pool sila po ma'am." Dagdag na sabi nito. Ganun ba? Si Mami." Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. "Umalis na po ma'am, may kikitain ng mga kaibigan niya." Tumango lamang si Fatima at pagkatapos pumunta siya sa sala at hinawi ang kortina upang tingnan ang dalawa sa labas. Through the glass walls, nakita niyang nakaupo lang si Hendrix habang umiinom to ng juice, habang si Jewel naman ay masayang naliligo sa pool. Naka-swimsuit lang to at halata namang sinadya nito magsuot ng super sexy na swimsuit para landiin si Hendrix. Mabilis siyang lumabas at pumunta sa pool. "May bisita ka pala babe? Kaya pala wala ka na sa tabi ko pagising ko eh." Aniya, na sinubukan pa rin pigilan ng inis na nararamdaman. Lumapit siya sa lalaki at tumabi siya dito. Hindi niya pinansin si Jewel na parang hindi niya to nakikita. Fatima, gising ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi na kita ginising dahil masarap naman ang tulog mo kanina." Sabi ni Hendrix. Mas lalo siyang nainis sa kanyang narinig. Masarap daw ang tulog kaya hindi na ginising? O hindi na ginising para wala ng istorbo sa kanilang dalawa ni Jewel? Pagpupuyos na kanyang damdamin. "So the wife is here. Baka hindi ka na sumabay maligo sa akin, Fatima." "Ay, oo nga pala. Hindi ka pala sanay magsuot ng ganito." Usal ni Jewel, saka to tumayo na parang nais ilantad ang kaseksihan nito. Abay, hindi yata siya patatalo. Dali-dali siyang tumalikod at umakyat sa kwarto. Hinanap niya ang kanyang two-piece bikini. Binili niya yon noong nakaraang taon. Kahit hindi naman siya nagsusuot ng ganon. Pinilit lang siya ni Kay at baka daw kakailanganin niya balang araw. At nang mahanap niya to, agad naman niyang sinuot at humarap sa malaking salamin. First time niya tong suotin ngayon. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang kanyang kabuuan. May ipinagmamalaki naman siyang kaseksihan. Maliit ang kanyang bewang at katamtaman ang laki ng kanyang hips at boobs. Kinuha niya ang bathrobe at sinuot niya to. Pagkatapos lumabas na siya ng silid. "Ma'am, maliligo po ba kayo?" Tanong ni Aling Remy na makita siya nitong pababa ng hagdan. Tinanguhan at ginitian lang niya to. "Ma'am, parang hindi pa po kayo magaling eh. Baka mas lalo po kayong lalagnatin yan, ma'am." Dagdag pang sabi nito. "Okay lang ako, Manang. Mainit kasi, kaya parang gusto ko magtampisaw sa pool." Aniya, hindi na umimik pa ang katulong at sinundan na lamang siya nito ng tingin. Habang papunta pa lamang si Fatima sa pool, ay nakita niya kung paano nilalandi ni Jewel si Hendrix.
Tumabi pa nga to sa lalaki at idinidikit ang basang katawan nito. Mas lalo siyang naiinis sa kanyang nakita, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hay nako, ang init. Parang gusto ko maligo. Sabi ni Fatima, sa kanya hinubad ang kanyang suot na bathrobe at nalalantad ang kanyang kaseksihang katawan. Saglit niyang sinuklay ng kanyang mga kamay ang nakalugay na lampas balikat niyang buhok. Nagsalubong ang dalawang kilay ng lalaki habang nakatingin sa kanya, kaya nagmamadali siyang nagtampisaw sa tubig at lumangoy hanggang dulo. What the? Hindi na naituloy ni Hendrix ang nais nang sabihin dahil tumampisaw na siya sa tubig at nagsimulang lumangoy. Pagkaraan ng ilang sandali ay umahon siya sa tubig at pa-slow-mong naglakad sa kinaroroonan na dalawa. Kumunot ang noo ng lalaki habang nakatingin to sa kanyang kabuuan. Nakita niya mukha ni Jewel na gigil sa kanya dahil noon siya yummy ang pagpapakuyot nito sa lalaki. Jewel? Ano nga palang sadya mo sa asawa ko? Casual ni Fatima na tanong at kinuha ang baso ni Hendrix sa may lamang juice at ininom niya to. Kung wala ka namang mahalagang kailangan sa asawa ko, baka pwede ka nang umuwi. Diniin na ni Fatima ang pagkakasabi niya, sabay nagpukol na matalim na tingin sa babae. Umarkong isang kilay ni Jewel, saka kinuha nito ang bathrobe na inilagay sa gilid at pairap na tumalikod. Maya-maya'y nakasimangot ang nagmarcha palabas ng gate at mabilis sa pinahururot ang sasakyan. Anong ginagawa mo? Pabulyaw na wika ni Hendrix. Anong ginawa ko sa ex-girlfriend mo? E di pinalayas ko. Inis si Fatima na sagot, pagkatapos mabilis siyang tumalikod papasok sa loob. Isinuot niya ang kanyang bathrobe at dali-daling umakyat ng hagdan. Pumasok siya sa banyo upang magsabon at maglagay ng shampoo sa kanyang buhok. Pagkatapos lumabas siya, ngunit laking gulat niya dahil nakaabang niya sa may pintuan si Hendrix at galit na galitong tumingin sa kanya. Buti na lang at nakapagbihis na siya sa loob ng banyo bago siya lumabas. What are you doing? Pulyaw na naman ni Hendrix. Anong gusto mong itanong? Kung bakit pinaalis ko si Jewel? Huwag mo ako sagutin ng isa pang tanong. I'm asking you kung bakit naligo ka. Hindi ka pa magaling, di ba? At nakikipagsabayan ka pa kay Jewel? At nagsuot ka pa rin ng swimsuit? Eh ano ngayon? Sabi niya na mas lalong ikinagalit naman ng lalaki. Are you jealous of Jewel? Tanong nito. At bakit naman ako magseselos? Asawa ba kita? Hindi naman, di ba? Hindi naman pala eh. Ba't ka nagagalit? Kahit sino pang pumunta rito, kahit magkita pa kami ni Jewel, wala kang pakaalam doon. Dahil hindi kita asawa. Biglang natahimik si Fatima. Ang sakit pala kapag ipinamukha sa kanya kung ano lang papel niya. Namulang bigla ang kanyang mga pisngi, kasabay ng pagdaloy ng mga luhang hindi niya napigil. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at lumabas ng bahay. Wala na siyang maisip na gawin kundi ang umalis na lamang sa pamamahay ng lalaki. Akmang bubuksan na niya ang gate nang mahawakan ng lalaki ang kamay niya. Let me go! Sigaw niya habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Mag-usap tayo, Fatima, please! Please! Pakiusap ni Hendrix. Hindi ni Fatima alam kung bakit agad naman siyang tumalima nang sabihin nitong doon sila sa kwarto mag-uusap. Nang makarating niya sila sa loob, bigla siyang niyapos ng lalaki. I'm sorry, please stop crying, babe. Pag-aalo ni Hendrix habang pinapahiran nito ang mga luha niya. Please, wag ka nang umiyak. Sorry, kasalanan ko ang lahat. Sabi ulit ni Hendrix. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumingin na siya sa pag-iyak. Fatima, come on, look at me. I'm sorry. Tell me kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko. Seryosong sabi nito. Saglit siyang natahimik at tumingin sa lalaki. Kiss me, and I'll forgive you. Aniya, nagkatitigan silang dalawa. No words spoken, and they could hear nothing but the beating of their hearts. Nagising si Hendrix ng alas 4 ng umaga. Bumangon siya at pumasok sa karugtong na silid, kung saan nakahiga si Fatima. Mahimbing pa itong natutulog, kaya hindi na lang muna nagigisingin.
Kinuha niya ang kanyang bath towel at pumasok sa banyo. Ngunit sinuyapan muna niya saglit ang natutulog na dalaga. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala niya ang nangyari kahapon. Alam niyang nagseselos to kay Jewel, kaya nakipagsabayan din to sa pagsuot ng swimsuit. Hindi rin naman niya maiwasang humanga sa taglay nitong kaseksihan. Ngunit mas nangibabaw ang labis sa pag-aalala niya dito dahil gagaling lang nito sa lagnat at biglang tumampisaw sa tubig sa pool. At dahil sa inis niya, napagsabihan tuloy niya to na hindi tama, kaya to napahagulhol. Ngunit ang mas lalo niyang ikinabigla ay ang sinabi nitong dapat nitong halikan upang patawarin siya nito. Yun din naman ang gustong-gusto niyang gawin sa simula pa lang, kaya hindi na siya nakapagpigil pa at siniil niya to ng halik. Buti na lang at ito na ang kusang bumitaw sa halikang yun, kaya lumayo lang din siya dahil ayaw naman niyang samantalahin ang kahinaan nito. Isa pa, alam din naman niyang hindi pa tutiyak sa nararamdaman nito para sa kanya. Pareho lang naman sila. Hindi din siya sigurado kung handa na ba siya magmahal ulit. Ayaw niyang masaktan si Fatima, kaya kailangan niyang pigilin ang kanyang sarili. Pagkatapos niya maligo ay nagbihis kaagad siya ng kanyang damit pang opisina. Isang maroon na long sleeve ang kanyang napili at pinarisan ng black na trouser. Itinupi niya ang sleeve hanggang siko dahil mas komportable naman siya sang ganun. Sinuyapan niya muli ang tulog na tulog pa rin si Fatima. Napatitig siya sa magandang mukha nito hanggang sa napadako ang kanyang paningin sa mapupulang labi nito. Hindi na lamang niya to nilapitan at baka matukso siyang halikan to. Lumabas na lamang siya ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Bumaba siya ng hagdan at nagtuloy sa kusina. Ngunit pinaulinigan siyang nag-uusap at sa tingin niya makasambahay nila, kaya dahan-dahan siyang lumapit upang hindi siya mahalata ng mga ito. Totoo ba yan, Manang Remy? May anak sa labas si Madam Romina? Tanong ng isang katulong. Oo, 2 taon pa lamang yun si Hendrix. May kinakalantaring iba na yan si Madam at nagbungang pagtataksil nito sa asawa niya. Tugon na Aling Remy. Hindi makapaniwala si Hendrix sa kanyang narinig. May kapatid siya sa labas? At nasaan na kapatid niya ngayon? At bakit hindi pinakilala sa kanya ng mami niya? Ilang mga tanong ang nabuo sa isipan ni Hendrix. At saka, parang hindi naman taga-minahal ni Madam Romina si Sir Rafael at pinakasalan lang niya to dahil sa pera. Ang totoong mahal ni Madam Romina ay yung tatay ng anak niya. Dagdag na sabi ni Aling Remy. Mas lalong ikinabigla ni Hendrix ang narinig. Kaya pala parang lagi malungkot ang daddy niya noon dahil nalaman na siguro nito ang pagtataksil na ginawa ng mami niya. Alam niya kung gaano kamahal ng daddy niya ang mami niya, kaya masakit sa kanya na marinig ang katotohanan ngayon. Nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil sa kanyang nalaman. Galit ang kanyang nararamdaman at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakausap ang kanyang ina. Nagmamadali siyang umakyat sa taas at hindi na itinuloy ang pagkakape. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto, agad na dumako ang kanyang paningin sa kama. Ngunit wala na doon si Fatima, kaya't natitiyak niyang nasa banyo to. Umupo siya saglit sa sofa at iniisip na mabuti ang katotohanan ng kanyang napakinggan. Sa isip niya, kung nagtaksil ang mami niya ng 2 taong gulang pa lamang siya at nabuntis to, ibig sabihin 28 years old ng kapatid niya ngayon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tawagan ang mami niya. Ngunit nakailang ring na ito ay wala pa ring sumasagot. Puntahan na lamang niya tumamaya sa bahay nila sa Cavite. Doon naman kadalasang umuwi ang mami niya dahil yun talaga ang bahay nila. Nagpasya lang siya magpatayo ng sarili niyang bahay sa Liloya matapos mamatay ang kanyang ama at para na rin makapagbukod siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na si Fatima ng banyo at nakatapis lang to ng tuwalya. Bahagyang nagulat pa nga to na makita siyang nakaupo sa sofa. Hi, panimulang bati niya. Hi, akala ko pumasok ka na sa trabaho. Sabi nito, nope, maaga lang ako nagising, pero hihintay naman talaga kita. Ayoko na mag-commute ka pa, kaya ihahatid muna kita sa trabaho, saka ako pupunta ng opisina. Tumango lang ang dalaga, saka kinuha nito ang uniform niya. Dahil nandoon siya, pumasok to sa karugtong na silid at doon nagbihis. Sa isip niya,
Okay lang naman magbihis to sa harap niya. Total nakita naman niya ang katawan nito. Pero mas mabuti na rin at baka matukso siya at may mangyari na namang hindi maganda. Maya-maya'y lumabas na si Fatima at nakasuot na to ng uniforme. Sandaling pinapatuyo nito ang buhok habang nakaharap sa malaking salamin. Pwede bang mauna ka na lang sa labas at nakakonscious ako sa iyo eh? Sabi nito. Napangiti sa Hendrik sa sinabi nito. O sige, sa labas lang kita hihintayin. Habang nasa loob sila ng sasakyan, napansin ni Fatima na parang malalim ang iniisip ng lalaki. Hindi naman sila nag-away, kaya hindi niya alam kung bakit tahimik to. Hendrix, what's wrong? May problema ba sa opisina? Umiling lamang to habang patuloy na nakatuon ang mga mata sa daan. Alam niyang may gumugulo sa isipan nito, ngunit ayaw niyang pilitin kung ayaw nito magsabi sa kanya. Oo nga pala Hendrix, last week nag-enroll pala ako sa driving school. Pag-iba ni Fatima ng usapan. Bala ko kasing bumili ng kotse. Ito naman kasing pangarap ko noon pa. Well, that's good. So kailan ka bibili at sasamahan kita? Tugon nito. Baka bukas kasi wala namang trabaho. Gusto raw kasi sumama ni Kay eh. Makukuha ko na pala mamaya yung SP ko. Sabi niya. Good. Pero hindi ka maaari magmaneho na wala kang kasamang professional driver. Kaya ang ibig sabihin yan, kailangan kasama mo ako. Nakangiting sabi ni Hendrix. Tinanguhan at kinitian lang ni Fatima to. Sana ganito na lang sila palagi ni Hendrix. Hindi nagtatalo, hindi nag-aaway. Masarap kasi sa pakiramdam na maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. At least, magkaroon siya ng magandang alaala bago matapos ang kontrata. Sinulyapan niya ang lalaki at bigla na naman tong sumeryoso. Alam niya na meron tagang gumugulo sa isipan nito. Hendrix, may problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, makikinig ako. Sabi niya. Kasi, narinig ko kanina sinama ng Remy at mga katulong na nag-uusap. Wika nito at saglit na tumigil. May kapatid daw ako sa labas eh. Nagtaksel daw si Mami 2 taon bago sila ikinasal ng daddy ko. Hindi si Fatima makapaniwala sa kanyang narinig mula rito. May kapatid si Hendrik sa ina? At sino naman yon? Bakit hindi naman ito pinakilala sa kanya ni Madam Romina? Tanong niya sa kanyang sarili. Kausapin mo muna ang mami mo, Hendrix. Tanungin mo siya kung totoo mga narinig mo. Aniya. Wala din naman kasi siyang maisip na sabihin. Alangan namang sabihin niya rito na dapat magalito sa mami niya. Para nga unfair naman. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Alam niya na nahihirapan din ang lalaki na tanggapin na may kapatid pala siya sa labas. Nang makarating na sila sa tapat ng Bangko de Oro. Hendrik, salamat sa paghatid. Hayaan mo, pag may kotse na ako, hindi ka na mag-aabala pa. Nakangiting sabi ni Fatima. No, kahit may kotse ka na, ako pa rin na maghahatid at susundo sa'yo. Aliban na lang kung may ibang susundo sa'yo. Seryosong sabi nito. Lihim naman siyang natutuwa sa sinabi ng lalaki at sandaling nagtama ang kanilang paningin. Hindi niya namalayang kasabay nitong naglapat ang kanilang mga labi. Napapigid siya sa ligayang hatid ng halik na yon para siyang nakalutang sa alapaap at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Tama na at baka hindi na ako makapagpigil pa. Nakangiting wika ni Hendrix, saka to bumaba at pinagbuksan siya ng pintuan. Bye Hendrix, ingat ka. Sabi niya. Ingat din Fatima. Nang makapasok na siya sa bangko, ay saka pa lang din umalis ng lalaki. Ngiti na ngiti siya hanggang sa makarating siya sa teller desk. Buti na lang at wala pa si Kay, at kundi hindi kukulitin na naman siya nito. Habang binubuksan niya ang computer ay hindi niya maiwasang isipin si Hendrix. Ngayon pa lang ang namimiss na niya to. Kung pwede nga lang nihilahin niyang oras para mag-alas 5 na kaagad at magkikita na naman sila ulit ng lalaki. Saglit niyang kinuha ang cellphone at pinuntahan ng kanyang gallery. Tiningnan niya doon ang mga pictures na kinuha niya sa FB account ni Hendrix. Mga pictures at video noong kasal nila. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng pictures silang dalawa na naghahalikan.
Hoy, ba't ngingiti-ngiti ka dyan? Aba, nanggugulat na wika ni Kay. Kararating lang nito at siya agad ang napansin. Teka lang, mga pictures niyo ni Hendrix no? Akin na nga. Sabay agaw nito sa cellphone niya. Wow! Bagay na bagay talaga kayo, Mars. Para kayong... Hindi na ituloy ni Kay ang naisabihin nito dahil nagsibagdatingan ng mga kasamahan nila sa trabaho. Akin na nga yan? Sabi niya sabay kuha sa kanyang cellphone. Nagtawanan silang dalawa at pagkatapos nag-concentrate na sila sa iba't ibang mga gagawin nila. Habang nakafocus ang kanyang paningin sa computer screen, biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Hendrix tungkol sa kapatid niya sa labas. Hindi siya makapaniwalang may tinatago palang sekreto mata pobreng ina nito. Kung makapanglait kasi sa kanya, parang nga napaka-perfect nito. Yun naman pala ay may tinatagong kasalanan. Muli niyang naalala ang sinabi niya mga katulong noon na hindi naman mayaman si Madam Romina, kaya lang pinakasalan ng daddy ni Hendrix. Pasalamat siya at minahal siya ng totoo ng asawa nito. Ngunit bakit ito nagawang pagtaksilan ang taong nagbigay sa kanya ng karangyaan sa buhay? At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.